The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Yes! Sabay pa tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Habang busy ka dyan, Kuya Ruel, check ko lang kung na-share natin ang live episode ngayon. Sige, bumati ka muna, Kuya Ruel. Siyempre, pasalamatan natin pala ang ating Executive Director na si Executive Vice President. Vice President na si Ma'am Bea Jacinto. Bakit naman? Siyempre, masyadong masaya tayo kagabi. Na-advance sa Christmas party natin. Okay. Kasama natin na ating chairman, siyempre, ang nating chairman na si RJ Ramon Jacinto. Diba? Yan sa Dusit Hotel Huwag na natin pakita ang mga litrato kasi sumayaw ka daw Oo nga napasayaw ko ng di oras kasi sa saya di ba? Kasama natin siyempre yung mga ating broadcaster at saka reporters ng parang reunion na rin yan kasi every year tayo nagkikitaan pansin mo ba? Hindi ko alam na mga bata pa rin pala tayo. Kaya yan, maraming salamat sa early Christmas party sa mga anchors, broadcaster at news reporter ng DZRJ 810 AM. Yan, ang Radyo Bandido. Samantalang kayo nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido dito sa Makati City, live in Makati City. Okay, sa oras na 10:01 na po ng umaga, yan, it's November 9, 2024. Na-share na ba ang ating live episode? Check nga natin, Kuya Ruel. Na-check na ba? Check Yes, naka-live na tayo. Ayun, dahil meron tayong gaya ng binanggit ko nakaraan dahil wala ka, absent ka. Ba't ba ako nag-absent ba? Nagmuni-muni ka, nagsusol searching ka during that time kasi Osage Day yun. Gano'n ba? Hindi, pumunta ako ng Europe pa rin. Hirap pala. Europe ba? Ano nangyari doon? Doon lang, Europe. Wala lang, siyempre nagpahinga ng konti at saka siyempre nagmuni-muni rin. Ganun ba? Sabi, pagka ang nanay ko nagsabi niya, papahinga, patay lang nagpapahinga, trabaho ka. Ganun ba? Talaga naman trabaho ng trabaho habang buhay. Tama naman. Kung medyo may karamdaman ka na, hindi ka na makapagtrabaho Kung hindi ka na makakilos no? Hindi, so habang malakas ka pa raw lumalakas ang katawan mo pagka nagtatrabaho ka. Diba? Kaya nga, kumbaga, pero physically, siyempre naman nag-deteriorate ang katawan natin. Kaya sabi nga habang malakas pa kayo dyan, nakakalakad pa kayo, kumilos kayo. Dahil pagka nasa mahinang-mahina ka na, hindi ka talaga makakilos So, samantalin mo na yung pagkakataon na medyo kumpleto ka at physically fit ka. Para mo sinabing nung bata, gusto natin bumili, marami. Di ba, mga pagkain, gusto natin kumain, bumili, wala tayong pera. Ngayon, nagkaroon tayong pera, bawal na lahat. Okay, kung kailang di ba? Ayan gaya ng sinabi namin, hintay natin bumalik si Ariel. Hindi pa napopos Dahil ang pamimigay namin ngayon, gaya ng nabanggit ko nga nakaraan, is yung Ceres product.
Yung Ceres product na juices. Tetra Pak ba tawag doon, Kuya Ruel? Hindi, alam ko 1 liter pero pwede na rin Dahil nasa karton siya, di ba? Oo, Yan yan ang pala, Ceres. diba? Just pure nature. Nothing more, nothing less. Hindi, dagdagan ko na lang yun, nothing less. Yan ang Ceres product from what, Kuya Ruel? Generated. Federated Ah, Distributors Federate. Inc. Yan. Ulitin mo nga, Kuya Ruel. From Federated Distributors Inc. Ayan. Incorporated. Yan. Sila yung Oo. distribute ng Ceres. Meron yan sa mga SM. Oo, sa Sa mga Robinson. supermarket. Yan, naku, natural ho yan, ha? Organic. Yan ho, ang Ceres. Thank you, ha? Meron tayong 1 lucky winner. Yan. Oo, mabuno tayo ng isang lucky winner. On top of that, siyempre, pagka sumagot sila sa ating poll question, Ano yun? na napapanahon na ba Oh. na pagbawalan na gumamit ng social media ang mga minor de edad? Pag sinabi mong minor de edad, from what age? 17 yun, below, Kuya Ruel. Sa Australia, mainit nga yung debate rin doon. 16 years old below, hindi dapat gumamit. Sabi niya, Australian plans na social media ban for children under 16. Gagawa pa lang na na legislative agenda. So, pagbabawalan na ng gumamit ng social media like na Facebook o any Instagram, TikTok, ang mga batang wala pang 17. So, basta under 16. Sa Pilipinas, meron namang Pinag-aaral, parang 12 years old. 12 years old na I think sinulong yata ni Laguna Representative Dan Fernandez. Yan. Okay. Siyempre, ang poll question na yan, walang iba kundi atid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Pumasa yan sa Philippine Standard at maganda ang quality. Yan. Motoman. Okay, thank you. Motoman, ha. Ayan, simple lang yung gagawin para manalo kayo ng Ceres at ng 100 pesos GCash load. 3 winner siya, isang lucky winner sa Ceres. Magkomento, mag-react at mag-share ng aming live episode ngayon, ha. Dito sa aming fan page sa Double R sa Radyo Bandito. Sa mga radyo hanggang ngayon, di pa tayo paano kaya mga nasa liblib na lugar, Kuya Ruel? Paano nakakaya natin? Kasi yung radyo, pinakamabisan tool. Sabi nga ni Chairman, sa kabila ng mga technology ngayon, radyo pa rin ang Oo. ang pinakamabisang tools. At saka pagka tayo, mas kapani-paniwala, di ba? Kaya yun ang tanong namin, napapanahon na nga ba ang pagbawalan gumamit ng social media ang mga kabataang minor de edad? Napapansin kasi natin talagang medyo may malaking problema tayo dyan. Lalo na yung mga content creator. Sino ba dapat pagbawalan? Yung mga bata o yung content creator? No? Di ba? Kasi may mga something dun Oo. na hindi karapat dapat na makita ng mga kabataan. Yung kasing social media saka yung cellphone, minsan yan yung maski na magkakatabi tayo, it seems na magkakalayo tayo. Dahil? Dati pag sabay-sabay tayo kumakain, nag-uusap, nagdadasal. Ngayon, kanya-kanyang pagkaupo, wala nang pansinan. Ang hawak ng mga tao, mga anak ng mga bata, ng parents, minsan cellphone na. Oy, Kuya Roy, batiin mo muna yung mga nasa live. Baka naman magtampo ka agad yan. Siyempre. Good morning po kay Grace Gumapo. Sino kay ba? Gabriel Gumapo rin, magandang araw. Kay Story Lam Angus, good morning. At kay Josa Mora, good morning po sa Ricky and Ruel. Sabi, yung ba, nag-react na. Okay, mamaya na basahin mamaya natin basahin yan. Sino ba? Siyempre, salamat kay Ma'am Nancy Rostata, watching now. Si Nemesha Angeles. Joe Ducay. Rogelio Gumapo. Yan. At siyempre, si live na live. Thank you sa listeners natin. Kilala mo ba yung Kuya Ruel? Si Irene C. Ganun ba? Avid fan natin yan. Yan, si Irene C. Sa lahat ng nakikinig sa amin sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kaya live din tayo sa social media, sa YouTube. At saka mo kakalimutan. Meron sige. tayong surprise guest para kantahan ng ating mga listeners ng Christmas song. Dahil may bago siyang single. Ginawa, may Christmas bago siyang mamaya siguro sa ating break. Papakita natin. Sabi nga natin sa ating
fanbase, surprise guest. Masusupresa kaya sila o sila masupresa? O yung tao yung masusupresa? Okay. Okay, Kuya Ruel, basahin natin itong mga piling headlines itong nagdaang linggo. Controversial na plakang 7 na dumaan sa EDSA bus lane na tumuturo sa pamilya ni Senador Win Gatchalian. Senador, hindi umano kukonsultihin ang kaanak na traffic violators. Ayan ang controversial na 7 dati. Ano 7 ka ba? Pito, di ba? Ano yun eh? 7, chismoso yun. Ngayon, Ganun ba? Marites na nga. 7 gupit. Ito 7. Kasi pag sabing 7 plaka, sa senador yan. Ang 8, congressman, di ba? Tama. Oo. Ang 1, siyempre, walang iba. Presidente. Oo. 1.5. Joke. Coke yun. Samantalang sumukong driver ng SUV at sakay nito sa LTO nang atwirang nagmamadali dahil umano masakit ang tiyan. LTO, pinatawan ang driver ng suspension ng license at multa ng 1,000 pesos. Sumakit lang daw ang tiyan niya. Di pumarap ka doon sa isang Daan na tayo doon. Oo nga. Dumaan ka muna sa fast food, di ba? O sa gasoline station. Hindi yung ganun. Bansang Australia, ito na nga, pinagbawal sa mga batang wala pang 16 anyos na gumamit ng social media. Samantalang sa Pilipinas, isinusulong ang pagbawal na gumamit ng social media ang mga wala pang 12 anyos. Bawal Mas ako. mabata, mas Parang bawal mababa. din ako. Mhm. Senate Panel on Finance nais naalisin na ang budget sa AKAP o ang ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD na ginagamit ng mga kongresista. Ayan yung parang ano nila eh. Parang ayuda nila. Kaya ayan ang bentahin ng mga incumbent. Yung may akap. Ano yan eh. 5,000 din yan ha. Na pinamimigay sa bawat na qualified na beneficiaries. Department of Justice naglabas ng lookout bulletin laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na tumakas ng bansa sa gitna ng sinasagawang investigasyon sa maling paggamit o misuse ng pondo ng tanggapan ng Vice Presidente. Lookout bulletin lang naman. Pwede silang lumabas pero mamamonitor yan kung saan daw nagpuntang bansa eh. Pero yung SGO, walang ibang nag-i-issue nun, di ba? Kundi korte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte pumalag sa nais na ipaaresto siya ng Quad Committee. Anya nasabi na niya ang lahat ukol sa drug war sa Senado. Dagdag pa ng dating Pangulo, wala siyang pamasahe para magbalik-balik sa Maynila. Maniniwala ka ba? Di gamitin niya yung wala nang gumagamit dun eh. Chopper. Yung chopper ni Kibuloy, yung F-plane, jet plane ni Kibuloy, di ba? Wala na, baka mabulok yun eh. Gamitin na lang niya. Department of Justice bumuo rin ng task force para imbestigahan ng extrajudicial killing, so EJK sa bansa. Mga pamilya, kinatuwa ang pagbuo ng task force sa ilalim ng DOJ Department Order number 778. Ayan, panimbalaan na ho yan. Magandang ginawa ng hakbang ni Secretary Crispin Remulla dyan sa pag-imbestiga ng EJK killings. No? Talagang panahon na para panagutin. Sino man yan? Si Rodrigo ba yan? Quadcom, sinupina ang aide ni Senador Bongo na si Irmina Espino matapos hindi sumipot sa isinasagawang drug investigation ukol sa drug war ng Administrasyong Duterte. Aid pa lang niya yan Analog TV. Dito sa RJ, digital TV na. Tuluyan na raw isa-shutdown ng National Telecommunication Commission sa Metro Manila sa katapusan ng 2024 hanggang ngayon lang na taon na 2024. Digital TV o DTT, Digital Terrestrial Television, nais nang palawakin ng NTC sa buong bansa. So digital, yung analog, ano ba yung analog ko yan, Roel? Yung ano yan eh? Yung analog, ano yan eh, hindi digital. Ganun na kasimple. Yung analog, yung by numbers lang siya eh. Ito kasi may digital na. Yung mga TV Plus may gamit na. So, ano na ho yan? Tag dito, wipe up na ng NTC. So, hindi na uso yun. Paano yung mga analog TV ko? Ang dami ko nun eh. Ang dami ba? Ang dami naman TV. Saka lang 25 years franchise ng Meralco.
na papasok na ang kontrata sa 2028. Muling ni-review ng Kamara, Laguna Rep. Dan Fernandez at Kabataan Party List Raul Manuel pumalag sa mabilis na aprobasyon. Pero pag hindi mo layo in-approve, pa naman 2028 Ganun ba? Sino pagka hindi mo in-approve, sino papalit? Hindi, parang hold up din to kung ganun. Prangkisa lang to eh. Ang prangkisa pwedeng bawiin ng Kongreso. Kasi hindi naman siya rights eh. Privilege lang yan eh. Parang iba pang mga like mga broadcast media station, di ba? Pwedeng bawiin yun eh. Kaya ang SMNI wala na eh. Kamusta na kaya ang kaibigan natin si Admar, Kuya Roy? Okay, so yan, 25 years inaprobahan kagad, 2024 pa lang 4 years pa. Nagmamadali, yung Meralco, dapat pagbayarin muna to sa mga utang nila. Utang nila, Ganun tsaka ba? Yung mga other charges na ginagawa nila. Meralco. Kasi sabi, do not live for tomorrow what you can do today. Pero mga ganyan, prangkisa o yan, papabigat ng yan eh. Like yung mga, ba ang Meralco kanina ba ngayon? Kila MVP rin. O yung Maynilad kay MVP rin eh. 'Di ba? O yung lalo na hindi discuss natin, no. So, sana may imbestigahan din ng Kongreso yung sinasabi nating reconnection fee o yung 500 na wala doon sa resibo pag nagbayad ka. 'Di ba? Yung binabanggit nga natin. Na-discover natin. Sabi ko, ba't wala ho kasama saan? Hindi ho sinasama yan dahil reconnection fee. Birme, nagbayad ka sa isang kumpanya na walang resibo. Walang resibo yung binayaran mong 500. Kaya pala kahit sabihin mo doon sa naputol ng tubig sa'yo, abutan na lang kita sir, wag mo lang putulin. Pero ang totoo, kumita na yung nagputol, kumita rin yung Maynilad. Kasi kahit sabihin mo yun, alam nila na monitor na extend yun yung di mo pagbayad na hindi naputulan. So, yung 500 reconnection pa yun yung pag naputulan ka. So, may 500 pesos kang babayaran sa Maynilad na hindi mo alam at wala ring resibo. Dapat may imbestigahan din to ng Kongreso. Okay, ang balitang ho yan, siyempre, ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan ang King's Herbal Supreme Capsule. Napakagandang food supplement para sa inyong immune system. Okay. Nako, si Camille daw wala siya sa office. Nasaan ka? Saan ka na? Na-share na ho. Na-share na ha. Na-share na. Ayan, bebe. Ayan, Camille, na-share na. Huli ka na sa balita. Na-share na namin ang live episode ngayong November 9, 2024. Kay Judy Pastor, good morning din kay Jobel Magayon Mamaya natin basahin si Emmanuel Loyola. Ayan, mga Lisa. Anton Vargas. Good morning po sa inyong lahat good morning din kay Lourdes Alcantara. Ayan, magandang umaga Sabi nga, every gising is a blessing. Ayan. Okay, sa oras na 10:17, Kuyang Ruel, tinatalakay natin, di ba, yung about yung pagban ng Australia. Kamusta kaya si Attorney Vladimir Cabigaw? Pabor ka ba rito, Attorney Cabigaw? Kung nakikinig ka man, magparamdam ka. Sinasabi natin na sa Australia, kakaiba ba't sa atin nung pinutok natin yung nagfile ng hindi masyadong maingay dyan sa social media. Nagfile si Dan Fernandez. Pero dito sa Australia, kakaiba kasi dito sa Australia dahil lahat to ay moderno na at disiplinado mga tao dyan. Ayun na nga, nagpapile sila ng isang legislative na pagbawalan ng mga kabataang wala nasa ilalim ng 16 years old. Ayon niya kay Prime Minister Anthony Albanese na hindi pwede o hindi na paggagamitin ng mga bata ng social media. Ano kayang forma ng gagawin nila dyan? Parang mahirap kasi paano kung yung bata na sa loob ng bahay, mag-isa? Paano malalaman na bata siya? Below 16, di ba? May monitoring yan siguro. Parang registration din ng ng mga so, gagamit national ng registration AI, card. 'Di ba? So tsaka
di ba may sa cellphone naman may nagagamit na ano? Kaya Ruel, nagagamit na application. Diba? Para i-click mo yun na hindi nila ma-monitor. Kasi once nga ang bata nag-likes ng sabi nga may mga sexy photos o ano man, may algorithm yan sunod yan Oh, Ang galing yung din ng mas na hindi ka, algorithm yan basta pagka Once parang na- click mo yung, for example, food. Na-like mo. Lahat ng klaseng food papasok. Oh, papasok lahat Nilagay ko nga doon, sino yung papautang. Lahat lumabas, puro mga papautang Oh. Ako naman Nagkalok ng utang. ako naman nung uutang, Ah. pag pindot ko, lahat ng lumabas yung uutang din. Ganun ba? Oo. Kasi yung magkapautang, ako yung uutang din eh. Ang Ayun hirap. Ang dami. Nag-aalok ng utang no? So, kaya dapat magkaroon din ng paano yung formulang gagawin, no? Yung basta hindi na di wag mong paggamitin ng cellphone. Ayun the best dun, di ba? Di ba? Wag mong paggamitin ng cellphone hanggang wala pa siyang nasa edad, sa tamang edad. Ako ganun Akala ko, ipapayo mo doon sa Australia eh. Ang pwede lang parang alak. Pag below 18, hindi ka pwede bumili. Di ba? Ganun din. Ganun nga. Diba? Huwag kang bumili. Bawal. Siguro nasa magulang din. Pero kaya sa Pilipinas at sa ibang bansa rin, may online So, hindi. Iba naman gumagamit ng computer. Di ba? O laptop. Pero yung iba, like dito sa Pilipinas, ang pinagagamit, cellphone ng mga... Ba't ba may mga online na yan, ha? Yung Arellano Meron din University na- na yan, 2 days ang online, ha? Meron kasing advantage din kaya sa akin. Siyempre, pag magsusundo ka ng bata, di ba? Text mo o tatawagan mo, malapit na ako. So, lalabas na sa gate, di ba? Hindi, ang sinasabi naman doon, Kuya Roy, yung social media, yung text pwede naman siguro yung tawag, importante. Hindi pag gamitan mo na ng hindi nga, tama nga, balik mo sila sa analog. Di ba yung text lang? Tatanggalin na nga yung analog eh. Yung 3610, yung paggamit mo sa kanya, ayun pa nga, hindi pa nga nadedetect yun, mahirap Yung may mga isurveillance 3210 dati, yan. kasi hindi siya GSM. Oo. Di ba? Galing sa magnanakaw. Kumbaga yun, yung mga nung araw, di ba, yung mga ganyan na 3210 ng Nokia at iba pa, na hindi pa pasok sa technology ng mga, like the touchscreen, hindi na detect yun, di ba? Hindi ka matrack. Ito pa nga, ayon dito Akala ko ginamit mo lang yun dahil sa misis eh. Hindi ka matrack. pero meron pa rin ba? Meron pa di ba? May mga telepono pa rin may text and call lang no? Ayon nga kay Albanese, no? Na siyang Prime Minister ng Australia. Ano raw nakita niya kaya gusto niya dahil yung risk sa physical and mental health ng mga kabataan sa masyadong paggamit ng social media. Particular daw particular sa mga kababatang babae. Dahil may depiction ng mga body image and misogynist content aimed at boys. Oo nga, no? Masyado silang nagiging subject matter sa social media, mga bata. Yung image nila, yung katawan nila. No? So, talaga dapat i-monitor no? I-monitor ng mismo siguro yun, di ba? Pag sa Facebook, may Facebook Philippines, meron silang country manager dito no? Sa China ba, di ba? Bawal anong bawal doon, Kuya Ruel? Facebook tsaka Google. Bakit? May TikTok ka nga alisin mo na. Dahil pag pumunta ka ng China, paglapag ng aeroplano mo, sila, pagdaan mo, tanggal na kagad TikTok mo. Hindi mo na siya yung TikTok sila gumawa nun. So better, itanggalin mo muna, i-save mo, pagpunta mo ng China, so wala kang TikTok, hindi matatanggal. Ngayon, pagbalik mo sa Pilipinas, saka mo ulit i-upload. Kasi kapag dating mo doon, hindi mo na natanggal. Pag tinanggal nila yan, hindi mo na ma-retrieve. Ganun ba? Pagdating pa lang. Pero ang TikTok, di ba silang creator? Hindi, alam ko, TikTok is Singapore TikTok ba Singapore? Sabi, China yan So, bawal yung mga ganon. Oo. So, limitadong paggamit nila. Oo nga, kung nagagawa doon sa ibang bansa, ba't Ikaw, kaya natin gawin dito. Mas matalino tayo ron Mas matalino ba tayo? Bakit? Ang dami natin pwedeng gawing paraan lusot. Diba? Puro dami natin palusot. Sa China, hindi ka makalusot ganun ba?
Okay, kamusta mo siyempre si Prime Minister, President Si Xi Jinping. Uncle hindi. Xi Jinping. Si Uncle Trump. Ah! Nanalo eh. Sa US. Oo, nga pala, no? congratulate natin siyempre. Donald Trump. Oo. May Trump building dito sa Makati eh. 'Di ba? Mm. May Trump building. Pag-ari ba niyan? Pag-ari niyan eh. Mali mo, palipatin tayo. Nga no. Natalo niya si Kamala Harris. Ayaw ng mga Amerikanong babaeng presidente. Hindi ko lang alam eh. Mm. Kasi hindi pa ako nakapunta ng Amerika eh. Hindi pa ba? Aha. Baka may mag-sponsor. Pero alam mo may apekto rin yung may implikasyon din kung, 'di ba? Kaya binabantayan din ng mga Pilipino yung eleksyon sa Amerika. Kasi si Trump ayaw niya ng mga ng giyera no? 'Di ba? Ayaw niya ng mga giyera, pinapauwi niya yung mga sundalo. Meron tayong ilan ng EDCA site dito, 17. So, pauwi niya yun. Mm. Di ba? Pauwi niya yun. O, sinasabing, paano ngayon yan? Pauwi niya itong mga sundalo na nakadeploy dito sa Pilipinas. Malaking epekto rin sa security natin yan. At saka siyempre, di ba, yung repatriation ng mga Pilipino sa US, yung walang papeles, dapat umuwi na. Oo. Yan nga ang medyo nakakabahala dahil yung mga TNT, tago ng tago. Meron ako isang kakilala dyan, yung dating media man din eh. Sumama dun sa isang nagpaiwan na, hinahanap dahil hindi kasama sa entourage pagbalik eh. Sino ba yan? Bigyan sa pangalang Nancy na lang, yan. TNT, ayos na kaya niyan, dokumento ron. Kasi matindi ang ni Trump paalisin, mass deportation, lahat ng mga illegal immigrants. Mm-hmm. Okay, dito sa Pilipinas, Kuya Roy, itong controversial talaga itong SUV na Escalade. Mayroon ka ba niyan? Meron din. Meron din. Matchbox. Oo, meron ako. Plastic eh. Yan ang laro kasi pero mahal yan eh. 25 nakatao lang meron ganyang klaseng sasakyan. So, bilang na bilang. Dahil pumasok to yung at may plate number pang 7, ang pwede lang pumasok sa EDSA bus lane, ang presidente, ang Senate President, ang Supreme Court Justices, ang mga ambulansya at At siyempre yung mga buses. Ayun ang mahalaga kaya EDSA bus lane. So wala na ho bang pwedeng dumaan ho dyan? Kahit na senador ka, bawal ka dumaan dyan. Pero parang mga emergency, hindi ba pwede? Kung bombero. Hindi nga, kaya nga binabanggit natin. Pwede ang bombero at mga ambulansya. Basta may sunog. Basta may may sunog, may patay. Baka naman wala. May ambulansya na may sakay. Hindi raw pwedeng yung walang sakay. So, kontrobersa itong 7 at din-announce niya na tinanggi na niya At hindi raw niya kinukonsider ni Senadora Sherwin Gatchalian, Kuya Roel. Yung sabi kasi mga taga-Gatchalian daw pamilya Gatchalian. At natukoy pa na may sakay na kaanak. So, yan hindi raw kinukonsider ni Senadora Win Gatchalian kung ano man. Nasabit sila rito sa 7 lang, 7-7. So, usapin naman ni Rodrigo, Kuya Roel. Sa oras na 10:27. Si Rodrigo, sabi niya, wala raw siyang pamasahin. Naniniwala ka ba ron para raw humarap sa komite? Pabalik-balik. Susupinahan kasi siya wala raw siya. Kung tatanong mo kung naniniwala ako siyempre hindi. Bakit? Kasi yung kapitbahay namin, yung yung kasambahay, nakabalik Oo, laging umuwi sa Davao Oo, buwan-buwan. Siya pa kaya, dating presidente. Nagpabudol na naman kayo dyan. Kay Rodrigo. Ayun, kasi nga, balak siyang paaresto Kuya Roy, i-contempt dahil sa hindi pagdalo. Pero siguro, pag sinabi niyang hirap siya dahil sa edad physically. Physically, kasi medyo mahina naman. May matarang may katwiran reason naman. So, abangan natin susunod na kabanata ni Rodrigo na ngayon ay ginigipit. Pero may announcements din siya kahapon, Kuya Ruel. Sinabi niya na aalis na niya si VP Sara Duterte, yung kanyang anak, sa gobyerno. Bakit naman? Ano ba yun? Magulo na dyan. Umalis ka na dyan. Sabi niya. Pinagre-resign na niya. Yun anak ba? niya, kasi bago pa maimbestigahan at ma-impeach.
Kasi, Inunahan na nila. kasi bata pa ako, magulo na talaga. 30 years ago, 30 years ago, magulo na naman talaga dyan. Wala na Sa? sa gobyerno. Kaya sabi nga, pinapaalis na niya. Pero ba't ka pumasok? Ba't mo pinahayagang tumakbo pa, di ba? Na vice-presidente. Pero dapat basahin na natin yung mga comment kasi medyo Sige, marami. sige. Oo. Sabi nga ni Joe Ducay, bad influence nga ang social media sa mga kabataan? Maraming temptation. Sabi ni Rogelio Jr. Gumapo, agree dapat pagbawalan talaga ang mga minor de edad kasi bad influence talaga. Sabi naman ni Joe Zamora, pagbawalan ko lang kung may klase ang bata at gabayan lamang ng mga magulang. Oo. Sabi naman ni Charles Tew, yes, pagbawalan ng mga minor de edad nang hindi tayo maging bansa puno ng electronic addict na sisira ang utak ng mga kabataan. Oo nga, ang mga bata. Totoo naman eh. Pero si Charles Tew, marami itong cellphone. Yun ba yung may-ari ng ano? Hindi. Iba pa yan. Oh. Ito, sabi ni Jobet Magayon Elguera. Hindi ko pa ito nailagay sa ating mahiwagat tambyo. Sabi, good morning po sir. Sangayon po ako nabawalan ng mga minor de edad sa mga sensitibong napapanood nila sa social media. Ito kay Emmanuel Loyola, pabor ako pagwalan ng minor de edad sa social media. Now, dito naman sa ating fan page, no? Sabi ni Maria Fatima Pasanya, haba, dolenta, hindi na natin sila mapapagbawalan sa paggamit sa social media dahil nakasanayan na nila. Ang di porket nakasanayan, tama na. Pwede yung i-correct yun. Si Admarin sabi niya, yes, limitahan sa mga kabataan ang paggamit daw. Si June Vicente, opo, maaga po silang kukurap. Dapat din na yun sa tamang pagkamulat. Si Ronald, ang ating suki, si Ronald Tumbaga, ang dapat po ay pagbawal ng paggamit. Dahil batay lang sila sa paggamit ng social media at turuan ng paggamit ito ng tama. So, dapat pagbantayan. Si Nixon Tang, pagbawalan gumamit, pwede pa. Pero sa paggamit ng social media, mukhang malabo unless may restriction yung bawat app. Si Maria Angelica Angeles, maganda yan para hindi masyadong madrama ang kabataan. Madrama ba mga kabataan? Si Cornelio Vicente, responsible parent po ang kinakailangan sa paggamit ng mga minor sa cellphone. Tama. Thank you kay Melinda Bulencia, kay Frederick, kay Book, kay Kuya Big Boy. Good morning. Sa henerasyon ngayon, tayong mga magulang dapat masunod. Sa pagpapalaking tama naman. Dapat daw. Masubaybayan sila. Thank you, Big Boy. Kay Clifford, kay Aliana, kay Romel, kay Anton, kay Joe, kay Jay Fernandez, kay ako, ikaw, yes, but I think it's too late na raw. It's better late than never. Kaya Atina Biernes, may opinion, mahirap na itong pagbawal. Remind na lang natin not to overserve so much information. Okay, sa oras na 10:31 ang oras natin sa inyo ng Sopitek appliances. Quality beyond limitations. Mag-Christmas po, yan. Magandang pangregalo yan. Mura na, matibay pa. Yan. Sopitek appliances. Tamang-tama for the Christmas giveaway. Yan. Hintayin natin ang giveaway ng Sopitek, Goyang Ruel. Okay, sa ating pagbabalik, iupunan pa natin ang ating surprise guest. Oo, siyempre. Mamaya, nakakanta raw eh. Ay, alam na yata na naman. Pakantahin natin ang Christmas song na i-dedicate natin sa mga listeners natin. Original ba niyan? Original composition. Okay, sa amin ang pagbabalik Wag mo kayong alis, may series product tayo at mayroon tayong 100 pesos GCash load na pamimigay. Sandali lamang. Wag mo kayong alis. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM, Radio Bandido TV. Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m.
to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to SOS, Servicio Ora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taupe Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema. Pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisat. It's BTS time. 10:36 na po ng umaga. Atid sa inyo ng BTS yan. Blue top shirts. Yeah, 100% cotton. Sino nga? Kanino ba yan? Kay, Kay Kuya boss, Eggy Ben. Kuya Eggy Ben. Yeah, 100% cotton. Lahat ng kulay na hinahanap nyo sa t-shirt, meron ho sila. O, siyempre, pasalamatin din natin dahil yung ating nabigay na gift kagabi sponsored by BTS. Oo, di ba? RJ DGTV. Search, Black Search. Dahil mapanood nila ako doon. Sumayaw ako eh. Okay, nasupresa ba kayo? O tayo nasupresa? Okay, nandito sa aming katabi namin, siyempre. Parang lumate yata si boss yan natin. Yan so si Sianso. Ang paboritong anak ba yan? Paborito eh. No, mahal pala. Mahal na anak. Puro mahal na pinabibili. Ang mahal na anak ni Rovelso, na ating partner si Rovelso. Ito si Sianso. Oy, Sianso! Sianso in the house! Wala bang palapaka dyan? Okay, Sianso, bati ka na. Sian, bati ka. Ayan, shoutout po muna sa aking stage mother na si Mami Irene C. At sa aking biological mother, si Mama Osang na kasalukuyan po nanonood. Wow. Talagang nanonood yan. Hindi busy ha. Hindi busy sa pagbibilang ha. Hindi, pina-stop nga eh. Pina-stop. Stop na. Sandali lang. Pangalawa siya nagpa-stop. Di ba? Shoutout din po sa aking mga kaibigan, Eric Pendon, Charles Rona, Andre Alhambra, Romeo Saison, King Paraino, Russell Facundo at yung aming pinakapoging si Richmond Carino. Kaya nga sabi ni Mami Alice mo, hello daw, hello Double R. Thank you Mami Alice. Yeah. Ayan, good evening na po pala dyan Mami Alice, nasa Minnesota, Minneapolis, Minnesota. Siyempre napapanood tayo by YouTube and Facebook, Roel, di ba? Okay, ano bang ginagawa mo rito, Sian?
Ano bang bago sa'yo, Kuya Sianso? Christmas song po. Aha, may Christmas song. Pero puti na talaga din siya, no? Puti, oh. Puti ba? Sa mga nanonood sa amin sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng DTT boxes, ayan, kami napapanood nyo rito, live na live. Si Sianso, ano bang Christmas song na yan? Kuya Sian, nabuo mo ba yan? Ito lang? Ngayon lang? Ano ba? Ginawa po namin siya nung July. July lang. July. Ikaw nag-compose niyan. Ikaw ang original song. Interview mo nga anak mo, Kuyang Ruel. Oo nga, ano ba naisip mo at bakit mo nagawa itong kanta na to? Ayan. This is a tribute to our Lord Jesus Christ. Sa kanya pong simula po nung siya ipanganak hanggang sa siya po ay makrucify dahil para po tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan pala yung inspiration niya. Shoutout din po pala sa kay Mami Alice at kay Pastor Erwin sa pag-co-write po sa kanta na ito. Okay. Ang title niyan, Sian? Essence of Christmas. Essence of Christmas. Essence of Christmas. May kasabay ka ba niyang kakanta? Meron po. Meron? Sino? Ang pinaka nag-iisa ka lang rito Sino? ang pinaka-pogi ko pong tatay. Singer din ba yung tatay mo na yan? Kakanta rin yan, Essence of Christmas. Okay, sige nga, pakinggan Frustrated daw. Nakakaya naman pagbigyan mo na yan, anak mo na yan. Mahal mo yan di ba? Oo, wala kami practice, walang rehearsal. Pahi ka ba ron na siya? Wala raw practice no? Pero masira yung Kasi ang papa mo, napagod sa kakasayaw yung kagabi pero pagbibiyang raw di ba? Ano siya, backup ba siya o kasabay mong kakanta siya? Parang parang Lennon McCartney. Ganun ba? Tandem. Hindi ba Simon and Garfunkel? Okay. Lennon McCartney kasi rock and roll po, hindi naman po country. Okay. Sa Christmas song, Essence of Christmas. Pakinggan nga natin yan sa oras na 10:40. I-guide mo ko, di ba? Sa oras na 10:40, okay. Once upon a time in Bethlehem, a baby boy was born. This baby boy will save the world, and the earth will be at peace. Let's celebrate the birth of our Messiah. Rejoice in His greatest love. Let's fill the hearts with hope and happiness. The essence of Christmas in our lives. This baby boy will soon be back again. He will lead and reign. Jesus Christ is the King of kings, and He's the Lord of all. Let's celebrate the birth of our Messiah. Rejoice in His greatest love. Let's fill our hearts with hope and happiness. The essence of Christmas in our lives. The essence of Christmas in our lives. Paganda rin yung dulo no? Okay, thank you Sian. Siyempre, yung kanta mo na yan, siyempre, atod sa inyo ng Tob
Ayan. Hatid ng Tob yan, ha? The overall vanity for colored hair. May sponsor ka agad, ha, Tob, ha? Bilis, ha? Kakakanta mo na kayo, may sponsor ka ng Tob hair color. Yan, Nakakaingit, ano? yan, tama-tama ngayong kapuskan. Magbago kayong anyo. Yan, yan ang Tob hair color. Okay, meron ka pang, binanggit mo sa amin kanina, meron ka pa isang, original din ba yan? Ha? Na kakantahin siyan? Opo. Anong title naman yan? LOVE, Love Over Violence and Enemies in Christmas. Christmas song din yan? Dalawa ba? Ito po yung kinanta ko last year nung nag-guest po ako dito. So last year niyan, so 2023. Kakantay mo rin yun? Opo, same thing, si Mami Alice at si Pastor Erwin po ang kasama ko po nung ginawa ko po tong kanta na yun. Mga talagang pang yan, ha? Pang Christian song. World Peace song. Word peace. Okay, sige nga, pakinggan nga uli natin yan sa oras na 10:44. It's Christmas time again. Fill your hearts with love, not hate. Another year is coming. Feel the love and only love. Merry Christmas. Hoping it's gonna be a new start. No more distractions and sadness. Let the world filled with happiness. Spread the love from my heart. Through this song, let's banish hate. Though we live in different worlds, love will break that barrier. Merry Christmas. Hoping it's gonna be a new start. No more distractions and sadness. Let the world filled with happiness. Merry Christmas. Hoping it's gonna be a new start. No more distractions and sadness. Let the world filled with happiness. Let the world filled with happiness. Let the world filled with happiness. Yes, yan. Ang title niyan uli, siyan. LOVE means love over violence and enemies. Christmas song din ba yan? Wala daw war, wala daw away na. Si Mami Alice po nakaisip ng title. Shout out sa Mami Alice. Hello. Shout out. Nakikinig nga sa ating live ngayon dito si Ma'am Alice. Yan. Hindi yan si Alice Go, Kaya, hindi yan si Alice Go. Lilinawin lang natin yan,
Hindi yan si Alice Guo, kundi si Mami Alice Lee. Alice Lian. Kasi nawin natin lang. Saan daw ba maririnig yan? Meron ka bang Spotify? Siya? Hindi ko pa po siya nare-release sa... Bakit? Di mo pa nare-release 1 year na. Kailangan siyempre iyan. Pero itong latest mong yung Essence of Christmas, wala pa rin. Wala pa rin po. Pero meron ka na bang sa Spotify? Diba? Magre-release na po ako ng panibago yung Above the Clouds. Pero meron ka nga ba mga... Recently, nung nag-guest ka sa amin, meron ka ng... Opo, meron po. Isa pa lang po. Isa pa lang. Anong title nun? A True Lover. Napakinggan nga natin yan. Okay, sa oras na 10:48, may sponsor ka kagad. Saan ang sponsor mo? Creative Nail Lash Salon. Meron ka kagad sponsor, yan ha. Yan, tawagan nyo mula sa Scout Alcaraz lang, 0927-395-1110. Yan, sa may, malapit lang mo yan sa Banawe Avenue. Tito Ricky, sabi po ni Mami Alice, si Alice Guo ay sister daw niya po. Sister ba yan? Pati ba si Alice Wonderland, sister din yan? Baka mother po niya. Sabi ni Sally, hi po. At siyempre, happy birthday pala. Happy 22nd birthday kay Christian Emmanuel Navarro. Oy, happy birthday po. Kanta mo nga, happy birthday siya. Happy birthday. Kaya ma. Yan, Yes, so happy birthday. May cover ka bang may kakantahin sa amin ngayon? Sa oras na 10:50 Meron po. Anong cover yan? This is my favorite song. Favorite song mo yan? Heaven by Bryan Adams. Mataas yan O sige, kahit na maigsi lang yan Baka bidakat tubayo rito Mawala ka sa screen Sige. Okay, go. Sige, go. This one's for you, darling. Darling, ba? Sino yung darling na yan? Thinking about our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. And now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Take it away. Take it away. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. But love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Okay, kayo'y nakikinig sa Radyo Bandido hindi yung sa RJFM. Hindi yung sa RJFM, kayo'y nakikinig sa Radyo Bandido ng DZRJ 8:10 AM. Baka makalimutan natin parang partner Ricky, yung kaganapan sa Manila. Kaganapan sa Maynila. Sa oras na 10:51. Hintayin lang natin si Ariel. Wala pa rito. Si Mayora, meron siyang wala ba si Ariel? Excuse me. Pero siyempre, congratulate natin si Mayora Hani Lacuna at si Congressman Roland Barliano sa 2nd District sa pagbubukas ng bagong PCP sa Gagalangin, Tondo, nasa Manila. Kaya ipakita natin na Ariel yung kaganapan sa Manila, yung turnover, malaking susi. Inauguration ng malalaking PCP ito Sana pakuya-kuya kayo mga pulis Ayan. At siyempre, Kuya Roy, kahapon na may ginanap na kabuhayan para sa kababaihan. Si Mayora. Tama naman yung binabanggit dito, marangal na trabaho para sa bawat Manileño. Ito'y ginanap dyan sa may District 3. Sa may area ng
Binondo ba? Binondo ba yun? Barangay 330. Tama ba? Yun, sa District 3. Kahapon lamang yan at maraming mga kababaihan. Oo, kasi karamihan, kala nila mga kababait, tagalaba lang, taga-plancha. Di ho, pantay-pantay na ho ngayon ng mga lalaki at kababa. Yan. Mabuhay si Mayora. Kamusta naman si Mayora? Umuusod ba ang survey? Siyempre, sa mga ginagawa niya, na nakapagpatayo ng eskwelahan na hindi umutang. Di ba? Hari nawa. Umangat si Mayora Hanel Lacuna. Pero may panawagan sa ospital ng Manila raw. Ang binibigay niyang gamot, padalaw-dalawa lang. Dalawa lang na Losartan, dalawa lang So, dapat dagdagan niya. Kasi mura lang naman ng mga pang-hypertension at iba pang gamot. Kaya doon niya ibuhos yung ayuda na mga iba pang panggamot. Mura lang naman gamot, Kuya Ruel, di ba? Ba't daw binibigay doon? 2 piraso, 1 piraso, Depende kasi minsan may murang gamot pero hindi naman masyado mabisa. Okay. Diba? Good luck kaya at si user na, si Kuya user, kamusta naman kaya? Ayun pa rin daw, nagsa-selfie pa rin. Nagsa-selfie pa rin. Okay, sa oras na 10:53, Kuya Ruel, siguro bago tayo magbigay ng basta ang dami pala talaga nag-comment. Basayo mo na. May napansin ako dito, may kontra. Hindi siya hindi siya pabor na iban. Kakaiba dapat ito pala talaga dapat ang manalo kakaiba tong sino ba yung napansin ko rito nagkomento si sabi niya hindi raw siya pabor. Bakit? Ayun nga hanapin lang natin ayun si Mark Perez hindi si Mark Perez iba meron ako napansin na hindi raw siya pabor pero bago yan pagsalitain natin itong guest natin. Ikaw ba sa aming poll question sangayon ka ba o napapanood na bang pagbawal ng mga social media sa mga kabataan? Ilang taong ka na pala muna siyan? 21 po. Pwede ka na gumamit. Sa mga 16 tsaka 12 years old daw, mga menor de edad, bawal bang gumamit ng social media? Sa iyong opinion, pananaw? Opinion nobody is wrong sa kanyang opinion. Okay. Agree po ako dyan, Tito Ricky. Kasi una po sa lahat, ang dami na pong sinirang buhay ng social media Nagkahiwalay po ang pamilya po dahil dyan. Imbis na nung araw banting-banting ngayon po kanya-kanya pong buhay dahil po sa social media. Pangalawa po is yung kalusugan. Imbis nung araw po ay alas 8, ang mga bata po ay nakahiga na po sa kama. Ngayon po ay naglalaro pa po nag-i-scroll pa po sa Facebook, nanood po sa YouTube, kumaga hanggang alas 3, alas 2 ng umaga, gising po. Yun nga sabi ni si Enrique Vista, tama po, para hindi po mapupuyat ang mga bata, tsaka hindi maging tamad, sabi naman ni Racy Lobo Simona. Okay, so di ka pabor. Yan. Hindi po. Sabi nga ni Herman Lee, early parental guidance and discipline is the key. Ito yung napansin ko si Luisa May Bisperas. Hindi po dapat pagbawal ang social media sa kabataan. Ang tanong, may anak na ba si Luisa May Bisperas? Okay, maraming salamat kay Judy Pastor, kay Vanessa, kay Joe, at ang dami Maraming salamat sa mga kay Frankie Gan. Yan. Thank you. Kay Jane Romel. Okay. Kay Grace Angeles Rugero. Tama raw to. Kay Nancy Rostata, kay Judy Pastor. Maraming salamat kay Olmer Sadea. It's easy to say than done. Imagine, baby pa lang may hawak ng cellphone watching baby movies. Nga yung mga bata, di ba? Pinaririnig yung... hindi naman nila baby pa naman Wala pang reaction yun doon. Di ba? Ikaw, Kuya Ruel, sa oras ng 10:57, pabor ka ba napapanood na ba pagbawal ang social media sa mga kabataan? Talaga naman dapat bawal. Wala tayong magawa kasi lantaran na. Pero para sa akin, kung merong magagawang paraan, siguro tama lang na ipagbawal. Yan. Okay, habang magkokomento tayo, Kuya Reb, bumunod ka ng 4 series. Sa akin naman, ang daming epekto talaga ng yung mismong cellphone pala paggamit, lalabo mata mo, di ba? Physically, hindi ka magiging fit, di ba? At mga kabataan, dati, naglalaro sa kalsada, ngayon,
Wala, nakaupo lang, di ba? O, nakakuya-kuy lang. So, bukod Kaya sa maraming kabataan sa na mental, obese. physical. Obese siya, oo. Oo, sa ngayon. Wala nang... Dagdagan mo pa yung physical, mga fast food na naganya niya, kumain ng ganito, nang walang sustansya. O, so, marami mo dapat pagbawal sa mga kabataan kasi pati yung karakter nila na apektado. Sabi nga, pinakamalaga yung karakter, yung pagkatao sa bata. Okay, ang nanalo ng Ceres, ha? Ceres to, ha? Aba, nanalo ng Ceres. Sino to? Si Vanessa Miranda. Nanalo ng Ceres. Okay, yan. Nanalo naman ng Gcash 100 pesos load si Becca Deo. Oy, good morning, Ate Becca. Becca ng mga taga Batang Blooming Street nakikinig. Si Romel Kayabiyab at ang pangatlo sa 100 Gcash load si Bia Angelica Angeles. Okay, sa uli sa Ceres product for pack ba to? Oh, Si apat. Vanessa Miranda. Pengi naman, Vanessa. Mati Pero pa namin ni Arela, ha? Today, kasi saradong office ng ano eh. Ah. So, by Monday yan, papadala sa akin. Okay. Tsaka natin mapapadala. So, bibigyan tayo ng mga 2 days pa. Okay. Oy, Sian, magpaalam ka na sa lahat ng mga nakikinig sa'yo. Maraming salamat po sa lahat po na nanood at nakinig po sa aming mini concert kanina po ng aking napakagwapong AirPods. Okay. At ingat po kayo lagi at God bless po sa inyo. Don't forget to pray and thank God that we are still alive today. Okay, Ruel. Salamat sa lahat ng mga kinig sa amin. Huwag kayong makakalimot. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Okay, marami po salamat. Muli, piliin natin maging mabuti kaysa maging tama. Okay, God bless hi, po. good morning. Hi, Binis. Bye-bye. Happy weekend po. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.